Tapos dumako naman tayo sa isang issue na pinag-uusapan ngayon, no? About dito kay Rohina Garma na napag-alaman na nahuli. Nahuli po siya sa San Francisco, California. My goodness, bakit ando dun si Garma? May karapatan ba siya? Ito yung mga tanong may karapatan ba siya na pumunta ng Amerika gayong merong pagdirinig ng mga kaso, no, about AJK? O yun ang malalaman natin. Kasi hindi naman tayo attorney o hindi tayo lawyer para magsabi niyan. Pero syempre, yung mga sinasabi ng lawyer mismo, yun yung ating sasabihin. Okay? Saan ba natin nakita ang news na yan? At tignan natin dito. Meron tayo nakita sa Rappler. At basahin natin kung ano yung nilalaman ng ulat na yon at nang maliwanagan tayo. Bakit nga ba nandoon si Rohina Garma sa Amerika? Diyos ko, Amerika, anong ginagawa mo dyan, madam? No? Tignan natin, no? Kung ano yung sinasabi na yan. Okay, punta tayo dito sa Rappler. Let's read the article of Rappler. Alright. Ito. Sabi dito, Manila, Philippines, retired police Colonel Rohina Garma, the whistleblower, no, of the House Squad Committee who accused former President Rodrigo Duterte of implementing reward system to the drug kills, has been in custody of the U.S. authority. Okay, kailan to? November 7 daw, no? Sabi ng kanyang lawyer na si Emerito Kilang. Kinumpirma to, no? Nung Tuesday, November 12, ngayon lang. So fresh na fresh ngayon lang, no? Sabi dito, Garma is with her daughter in California, but the lawyer could not provide further details. He explained to Rappler that he has difficulty getting in touch with his client because her mobile phone was confiscated. Oh, napakahigpit naman pala, no? Na-confiscate ang oh my goodness. Ano nga kasing ginawa nitong si tumatakas ba siya? Yung mga sa katanungan no? Katanungan sa isip natin. Ano ba talaga yung ginawa niya? Tumakas ba siya? Meron ba siyang misyon? Kasi may nabasa ako, may mission daw, pupunta daw sa ICC. Pero sa Netherlands yun, di ba mga kayote? Netherlands ang ICC, pero ba't nasa California siya? No? So yun, arrested naman na siya doon. So malalaman natin yan pag-uwi niya dito. At sabi nga daw nitong si Rimulya, no, na inaayos na para makabalik na dito si Garma. Ito yung mga tanong lang, may karapatan ba talagang bumiyahe itong si Rohina Garma gayong meron siyang pagdinig sa Kongreso? Andirito nabasa ko basahin natin ha. Andirito yun sinabi dito sa article na to na pwede, no? Hindi naman, wala naman kasi siyang kaso at wala namang pero meron daw lookout bulletin. Pero walang yung parang ito basahin na lang natin, no? In response to this development, sabi dito, Secretary of Justice Jesus Crispin Boying Rimulya has directed Immigration Commissioner Joel Biado to facilitate Ms. Garma's return to the Philippines. The DOJ hopes that, despite the recent lifting of her contempt order by Congress, Ms. Garma will continue to cooperate. Sana? To cooperate fully with the ongoing government investigation stemming from recent congressional hearing. Alright. Sabi niya, ang US Immigration, sabi niya, and US INS o yung Immigration Naturalization Service ang nag-flag sa kanya. No? Oh, ganun. So, walang kinalaman dito ang Pilipinas kung bakit siya nahuli. Flinag siya ng INS kung bakit siya na-detain. So, ito pa, basahin natin huli. Detained sila
and they are in the process of being sent home back here in Philippines, sabi ni Secretary Rimulya. Okay. So ganun pala, no? So walang ang inisip ko kasi nag-coordinate ang Pilipinas, no? Papuntang Amerika para huliin, no? Si Garma sa Amerika. So hindi pala. Tuloy na lang natin 'tong binabasa dito, sabi dito. Aside from her affidavit, Garmas gave a second one that confirmed Duterte's Davao Death Squad group of men who carried Duterte's kills. Ito yung dito dinidinig dito, no. So yun lang, ito lang napakaiksi lang, no, pero nakakagulat kasi kaibigan, mga kayote, no. Biglang pumutok ito sa social media na pinag-usapan nga itong si Garma na tumakas daw. Inisip ko naman, paano tatakas sa isang wala namang kaso? So karapatan naman ni Madam Ruhina Garma yan, no? At ang hindi yata alam. Yun lang yung problema dito. Hindi alam ng Senate, ng House of Representatives na umalis yata siya. Pero dito may sinabi ang si Dan Fernandez, Quad Committee Co-Chairperson Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez told Rappler that they heard that Garma already left the country. Sabi niya, the Mega Panel Chairperson Surigao del Norte 2nd District Ace Barber said they had no idea about her travel plans. Okay, so walang kaalam-alam daw po ang House of Representatives sa galaw nitong si Ruhina Garma. So yun nga, nahuli na lang siya, doon na lang nalaman na nakadetain siya sa San Francisco, California, no? Oh my goodness. Anyway, sabi ko nga, karapatan naman ni Garma yun unless na hindi naman siguro magtatago yan. Siguro siyempre ikaw ba naman, di ba? Ikaw ba naman akusahan mo yung naging matataas na tao sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi ka ba naman matakot at alam mo naman ang ugali at ang karakter ng isang taong yan na si PRRD. Siyempre matatakot ka. Baka nga may sangkatutak na ang banta sa buhay niyan, no? At doon na lang sa lugar na malayo sa Pilipinas, siguro ang kanyang magiging parang comfort area o comfort country para medyo maibsan naman siguro yung nararamdaman niya, no? Natatakot yan, syempre, hindi lang para sa kanyang sarili, para na rin sa kanyang anak, no? Nakasama nga niya na na-detain doon sa Amerika. So, doon muna tayo sa mga bagay-bagay na speculation kung nagpa-interview siya sa ICC. Maganda yung na yon, no? Na idea. Kung totoo sana nga, totoo na lang para magkaroon ng mas lalong matibay na witness ang ating International Criminal Court, no? Mas lalong mapadali kapag sakaling para makapag-issue na ng warrant of arrest dito sa mga hinihinala na may puno ng lahat, no? About dito sa EJK ng mga nakarang administrasyon. So yun lang muna ang ating pag-uusapan ngayon na Coyote, dahil sabi ko nga 15 minutes lang dapat tayo pero lumampas na tayo ng mga nasa 21 minutes na po tayo ngayon. At siguro hatiin ko na lang to. Ang hirap talaga pag limitado yung oras, no? Kaya mga kaibigan, kung ikaw ay isa sa dito nakarating sa area na to ng ating video, no? Nasa 20 minutes and 53 seconds ka na, paki-like and share naman ang ating video, no? At muli tayo magbabalik, no, sa next nating video kapag nakakuha tayo ng maganda-gandang issue dito sa ating bansang Pilipinas na pinag-uusapan, especially dito sa YouTube, no? At ayun, hanggang dito na lang muna at sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Nakita-kita tayong muli. Peace and good luck!